Hello guys! Ang video ko ngayon ay continuation ng ating discussion regarding sa comparison of graduated income tax rate with optional standard deduction 40% versus 8% income tax rate for self-employed individual. Upon comparison, mas mababa ang babayarang percentage tax and income tax using graduated income tax rate with optional standard deduction. So, pwede na mag-file ng 2551Q first quarter 2024 and 1701Q quarterly income tax. Ang deadline nito ng payment ng quarterly percentage tax ay sa April 25, 2024. 25 days after the close of the quarter. Ang month end natin ay quarter ending March 31, 2024. So, April 25 ang due date. Ang due date naman or deadline ng quarterly income tax return ay May 15, 2024. Okay. Pero pwede na natin siyang i-file ngayon dahil madali lang naman, optional standard deduction. Yung mas maganda sa 8% at income tax rate dahil wala nang marami pang trabaho. Diba? Kaya kung hindi ka naman mag-hire ng bookkeeper or accountant, mas magandang mag-DIY using graduated income tax rate with optional standard deduction or 8% income tax rate. So, dito na tayo sa filing of quarterly percentage tax using EBIR form package 7.9.4.2. Siguro naman sa tagal na ng aking tutorials, marunong na kayong mag-download ang mag-install ng EBIR form. So, kung meron na kayo nito, i-open ang program, i-encode ang tax identification number, RDO code, line of business, taxpayer's name, format, last name, first name, and middle name. Registered address as reflected on your Certificate of Registration BIR Form 2303. Enter the zip code, telephone number, and email address. Then, sa list of forms, select 2551Q version 2018. Ito po siya. Click fill up. For first-time user, kailangan pong i-confirm ang tax identification number. At ang email address. Click submit. Okay. Click fill up. Okay. Sundan nyo lang po ang aking video at makapag-file na kayo ng mga tax returns. Click calendar. We are filing for the year December 31, 2024 for the first quarter. Amended return, no. So, all other information regarding sa taxpayer, tax identification number, taxpayer name, registered address, contact number, and email address, automatic na siya. So, dito na tayo sa line or item number 13.
choose graduated income tax rate on net taxable income. And then sa page 2, click ATC PT 010 for VAT exempt. VAT exempt or non-VAT, ganun. For persons engaged in business of TNVS, transport vehicle, iba pong inyong inyong ATC PT 040. Huwag nyo po itong sundin. PT. Excuse me. So, ang gross sales for the first quarter ay 105,500. Tax due is 3,165. On time tayo ngayon magbayad, mag-pay at magbayad. Mag-pay at magbayad. Sorry, mag-file at magbayad. So, validation successful. Click save. Then, submit final copy. Okay, ganun lang kadali. Submit successful. Hintayin na lang sa email address ang tax return confirmation. Click OK. Then, pwede na pong magbayad sa Maya, MYEG, Land Bank, Union Bank, DBP. Ang pinakapaborito ko ay MYEG. Okay? Or pwede rin kayong magbayad sa authorized agent bank, katulad ng PNB, Metrobank, BPI, Land Bank. Okay, tapos na tayong mag-file. Pwede na pong mag-print para may copy. Baka mag-undefined ito kapag hindi kayo nakapag-print. Mas magandang nakapag-print na. Pag walang printer, i-save na lang muna as PDF. At saka na lang kapag naka-attach na sa printer. Page 2 for printing. Page 2. Okay. Back sa main screen na tayo. I-file na rin natin ang 1701Q kasi wala namang babayaran. 1701Q new. Okay, click fill up. For the year 2024, first quarter, amended return, no, taxpayer is single proprietor. Alphanumeric tax code, business income, graduated rates, then automatic na yung taxpayer name, registered address. Fill up the date of birth of taxpayer. Enter the citizenship. Method of deduction. Kailangan pong mamili sa itemized deduction and optional standard deduction. So, ito yung pinili natin. Optional standard deduction, 40%. Next, click next para sa page 2.
For income tax rate, graduated income tax rate, i-encode ang gross sales, no? 105,500. Automatic na siyang mag-compute ng allowable deduction na 40%. Ito po, sa line number 40, optional standard deduction OSD, 40% of item 36 na 105,500. Basta ang pinag-uusapan natin pag sa optional standard deduction, gross sales only. And automatic na yung system na mag-compute ng tax due. Dahil below 250,000 ang taxable income, exempted pa po ito. Once na exceed sa 250,000 ang taxable income, tsaka pa lang po merong income tax due. Okay. First page natin, 0. Walang babayaran. Click validate, validation successful. Click submit. Click OK. Click OK. Ang bilis lang, nakapag-file na tayo. Oh, sorry, your tax return was not submitted online due to any of the following reasons. No internet connection. Okay. Save ko muna. Oh, no. Ayaw na niyang mag-save. Nakasave na siya kanina. Mag-print na lang pala ako. Ano nangyari sa internet connection? Yan yung problema niya kapag mahina ang internet connection. Kaya ako, usually, gabi ako nagpa-file dahil medyo kukonti yung gumagamit. Tsaka mas mabilis pa mag-reply yung EBIR form. Submit successful, click OK. Wala tayong babayaran. Click close. Then, mag-print. Print natin tong 1701. Print to PDF. (1701Q) first quarter 2024. Next, page 2. Ganito po mag-print ng page 2. Print. Page 2. Kapag malapit lang sa akin yung taxpayer, piniprint ko to at pinapadala para hindi na mag-print ang taxpayer. Okay guys, tapos na tayong mag-file ng 2551Q and 1701Q. Pwede na pong magbayad sa mga e-payment channels. Hindi na kailangang pumunta pa sa BIR para mag-file and pay. Dito na lang po sa online. Mas mabilis na. Hassle-free pa, walang traffic. Ang kalaban natin dito ay slow internet connection. Okay, thank you so much for watching. If you find my video helpful, please like and share para mas marami pa pong makakinabang na mga taxpayers. Maraming salamat po. Bye!